sapagkat hindi nagkaroon ng sinasabing program para lang malilinis yung nadodoble as a result of processing. So yung po yung aking gustong ipaliwanag na wala pong dagdag bawas na nangyayari. Ang pagbabasihan nyo lagi, yung mga kandidato, yung mga political parties, isave nyo yung COMELEC website na nilalabas namin. Una sa lahat, gusto ko ho munang pasalamatan yung mga kasama nating OFW dito sa PH Update na kung saan sinunod ho ang bilin nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na iboto ang kanyang mga kandidato at isama itong si Atty. Vic Rodriguez at itong si Pastor Apollo Sikibuloy sa kanilang mga balota. Palakpakan ho natin ang mga OFW sa Japan, sa Hong Kong, sa Qatar. Talaga hong nakita ho nating namayagpag ang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng daigdig. At para sa mga kababayan natin sa Davao Region, maraming salamat ho dahil talagang inuna nyo ang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Duterte ho ay namayagpag dyan sa Mindanao. At para doon sa mga kababayan nating sinasabi nila na taga-suporta sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa iba't ibang dako ng Pilipinas, kung tawagin nila mga DDS daw sila at hindi nila isinama itong si Atty. Vic Rodriguez at itong si Pastor Apollo Kibuloy sa kanilang mga balota. Heto kayo, mga walang ya kayo. Natawag nyo pa ang sarili nyo mga Duterte supporter pero kaisa-isang bilin nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na straight vote tayo na Duterte hindi nyo magawa. O yung mga botante, yung mga kung tawagin nila DDS at hindi nila sinama itong si Pastor Apollo Kibuloy at itong si itong si Atty. Vic Rodriguez, pwede nyo na hong kalimutan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi tayo, hindi natin siya kakalimutan. Kasi nung bumoto tayo kahapon, isa sa mga talagang driving force ng pagboto natin, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga nagawa niya nung siya pa ang presidente ng ating bansa. At para dun sa mga hindi bumoto, hetong sa inyo, mga walang ya kayo. Huwag nyo nang matawag-tawag ang sarili nyong mga DDS. Kung yung kaisa-isang bilin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Atty. Vic Rodriguez may dahilan kung bakit siya isa sa mga talagang solidong inendorso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakaraming video, napakaraming pagkakataon na kasama ni Tatay Digong yang si Atty. Vic Rodriguez at yang si Pastor Apollo Sikibuloy, isa sa mga malapit na kaibigan ni Tatay Digong. Paano hindi malapit? Yang si Pastor Apollo Sikibuloy ginawa hong administrator ng mga ari-arian niya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun ho ka-close itong dalawa na to. Daig pa ho nilang magkapatid. Hindi ho pinamahala ni Pastor Apollo Kibuloy sa kung sino mang individual ang kanyang mga ari-arian. Ipinamahala ho niya ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun hong pinagkakatiwalaan nitong si Pastor Kibuloy, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ganun din ho itong si Tatay Digong dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ginawa ho niyang spiritual advisor niya yan. Nakita ho niya yung paglago ng KOJC. At kung merong kabalbalan niyang si Pastor Kibuloy, hindi makikipagkaibigan dyan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa mga, kung tawagin nila ang sarili nila, DDS supporter o taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi nyo sinama itong dalawang kandidato na to, pwede nyo na kung kalimutan itong si Tatay Digong. Pero tayo rin naman ho'y naniniwala na talagang yung mga realistic na pwedeng dayain. Hindi naman siya lahat isinisisi natin dyan. Yung pwedeng dayain, talagang nadaya ho tayo. Sa totoo lang, nadaya tayo dito sa election na to. Wala ho tayong magagawa. Sa lahat ng mga election, may dayaan. Sa lahat ng election, talagang di maiiwasan yan. Diba? Mamaya ho, titignan ho natin ang pinaka-latest na bilangan dyan sa nangyayaring election. Di pa ho tapos. Di ho natin malaman kay George Garcia dito sa video na to. Nagkanda utal na ho siya sa kakapaliwanag. Nagkanda utal na ho siya sa kakapaliwanag kung ano ba nga bang nangyari dito sa nangyaring bilangan na kung saan from 26 million naging 21 million na lang ho itong si Senator Bongo. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, gusto ho natin pasalamatan yung ating mga kababayan na namulat na sa mga kabalbalan nitong mga congressman na kagaya nitong si Pami Zamora. Tanggal ang angas mo madam, no? Magjeta ka na yan. Para dito kay Pami Zamora, para sa mga kababayan nitong si Pami Zamora, saludo ho ako sa inyo. Maraming salamat at natalo yaang baboy na. Magdayat ka na madam. Wala na, tapos ka na.
Di ka di ka, yung balita ko yung kuya nito nanalo ng pagka-mayor, pero ito congressman, nako, nakita nila kung gaano kakakups diyan sa Toadcom. Tingnan niyo ho mga kababayan. Sa tingin ho natin, sana magsilbing leksyon yan, yung pagkatalo ng mga aso nitong si Tambaluslos, yung mga Yangguns na yan. Marami sa mga Yangguns at doon yung mga nagbibida-bida dyan sa Toadcom, kagaya ni Dan Fernandez, kagaya nitong si Benny Abante. Mga talunan ho sila ngayong mga panahon na to. This is beautiful. Young gun did not win. Sayang naman. Di na natin maririnig yung mga statement niya against kay Sara, like hindi makatao, hindi makapilipino. Magjeta ka na niyan, madam. Yan ang nararapat sa iyo, Pami Zamora. At ito na ho mga kababayan, rekta ho tayo dito sa mga napansing mga anomalya ng ating mga kababayan kaugnay diyan sa nangyaring botohan. At dito sa video na to, ipapaliwanag ko nitong si George Garcia, nagkakanda-utol pa nga ho siya sa pagpapaliwanag kung bakit biglang bumagsak ang boto nitong si Senator Christopher Bongo from 26,000 to 26 million to 21 million. Marami-rami hong dapat ipaliwanag itong mama na to. Ito si Larry Gadon. Ano ba nangyari dito kay Larry Gadon? Ito na ho yung sinasabi natin di ba? Ito ho yung si Larry Gadon, na kung saan inendorso niya ho. Dito pa lang, ramdam na ho natin na merong mangyayaring hocus-pocus. Merong mangyayaring hocus-pocus. Mamaya dito kasi yang si Larry Gadon galit na galit sa mga pinklawan, sa mga dilawan niya. All of a sudden, bigla ho niyang inendorso bilang fiscalizer daw diyan sa Senado, yang si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Dito pa lang ho nagkaroon na ho tayo ng ideya na talagang tatrabahuhin yang si Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan. Ikaw ang pinakagalit na galit sa mga fiscalizer, Larry Gadon. Ikaw, sa lahat ng mga tao, kung walang mga oposisyon, ikaw ang pinaka masaya. Wala pa sa atin, naghahalal ka ngayon ng fiscalizer. Di ba ayaw nyo yung mga panggulo? Ayaw nyo yung mga kontra ng kontra? Gusto nyo kayo lang, walang magsasalita laban sa inyo. Kung naghahanap kayo ng matinding fiscalizer, nandito yung mga DDS, nandiyo si Vice President Sara Duterte. Pero hindi. Mind conditioning na ho itong mga kababayan. Last 2 minutes, linaglag ng alyansa yung kanyang mga kandidato. Kasi nga naman, pagka nanalong straight yun, masyadong magiging obvious ang dayaan. Kaya kailangan paangatin itong si Bam Aquino at Kiko Pangilinan, ipalit dito kay Tolentino at dito kay Bong Revilla at dito kay Benhur Abalos. Pero magkagayon pa man, alam ho yan ng ating mga kababayan. Hindi ho yan maitatago nitong si George Garcia na nagkaroon ng napakaraming kabalbalan, kapalpakan dito sa 2025 midterm election. Hindi nyo pwedeng sabihin na generally successful, walang naging aberya, talagang nabilang ng boto nabilang ng tama ang mga boto. Hindi ho nabilang ng tama ang mga boto. Ito ho ang ating diyan, ika nga. Ito ang ating ang masasabi diyan sa mga hanas na yan, itong si itong si Chairman George Garcia. Ito mga kababayan, halimbawa dito ho muna tayo, ito ho ang pinaka-latest na bilang itong si Senator Christopher Bongo. Kagabi, nakita nyo ho mga kababayan, nasa 21 na 26 million na. Tapos bigla akong bumagsak ng 21. Dito ho yung pinakamatinding pukpukan ngayon Dito sa number Senator Amy Marcos. At itong si Bong Revilla Kagabi ko kasi sinisilip natin to, siguro mga bandang alas 3, alas 4 na ng madaling araw. Sinisilip po natin itong si Lito Lapid, siya ho ang pang number 12. At itong si Amy Marcos pang number 11. Iniisip natin ako nasa safe zone na itong si Amy Marcos. Kasi ito yung pinakatatlo, itong 11, 12, 13. Ito talaga yung mga nagpupukpukan Itong si Bentulfo Bitag. Naku, sumama pa itong si Bentulfo Bitag. Pero ito 300,000 na to kay Nancy Binay. Nancy Binay, magpahinga ka na Hindi nabilib ang ating mga kababayan doon sa pagiging aso mo dyan sa alyansa. Itong tatlo ho na to, kaya Amy Marcos, Bong Revilla, malalapit lang ho yung mga agwat nila, no?
Malalapit lang ho yung agwat nila. Ngayon ang hindi pa ho pumasok, nasa 80% pa lang ho yung mga pumasok na election return. Siguro yung iba sa mga sa Mindanao, yung mga hindi pa na-delay yung kahapon yung botohan. Pero kahit na-delay, di pa ba tapos ngayong mga panahon na to? O yung iba ngayon pa lang bumuboto dahil merong nangyaring aberya. Kumbaga, nagkaroon ho ng napakaraming kaguluhan kahapon sa Mindanao. Kasi alam ho nila na talagang yung dayaan ngayon na napakatalamak. Kaya yung kaguluhan talagang yung mga pulis, mga sundalo. Nakita nyo naman ho sa social media kung anong nangyaring kaganapan kahapon. Ito, yan ang pinaka-latest na kaganapan. Pero sa tingin ho natin, anong ho ito? Talagang itong si Amy Marcos gustong dispatchahin. Gusto ho siyang dispatchahin at ipapalit itong si Bong Revilla. Posible, di ba? Posible kasi itong si Bitag Bentulpo hindi ho talaga ito papapasukin sa tingin natin. Pero itong si Bong Revilla, nasa ilalim ho ito kagabi. Nasa ilalim ho yung mama na yan. Nauuna ho itong si itong si Ben Tulpo. Nasa bandang number 14, 15 kagabi itong si Bong Revilla. Tapos bigla-bigla, nasa number 13 na ho siya ngayon. Sa tingin ho natin mga kababayan, hindi pa dapat magpakakampante itong si Senator Amy Marcos. Dahil gusto pa ho siyang dispatchahin. Gusto pa ho siyang dispatchahin ng kung sino man dyan sa COMELEC dahil doon sa kanyang mga previous pronouncement. O si Bong Revilla pang number 14 siya kagabi, tapos si Lito Lapid. Mahigit 1 milyon ang lamang nitong si Senator Amy Marcos. Halos ilang porsyento lang ho ang pumasok na election return, tapos bigla hong umakyat itong si Bong Revilla at bumaba naman ho itong si Senator Amy Marcos. Hindi dapat magpakakampante dito si Mangga dahil sigurado pag nagkataon, dahil sa tingin natin dito sa Senado na to, aayusin na itong eleksyon na to. Kailangan na mapag-usapan ito kasi kailangan ho nating magkaroon ng hearing, legislative hearing in aid of legislation kaugnay dito sa election na to. Marami hong dapat ipaliwanag itong si George Garcia. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Halimbawa dito sa local, punta ho tayo let's say dito sa sa parteng Mindanao, hindi na ho talaga matatrabaho yan . Dito ho tayo sa mga city. Dito sa mga independent city. Halimbawa dito sa Baguio. O kay Mayor Benji Magalong, congratulations . Pagdating ho kasi dito, yan medyo mahirap-hirap dayain yan . Pwedeng dayain. Pero ang pinaka ho talaga dito, dito ho talaga nangyayari ang magic dito sa senatorial candidate. Halimbawa ho dito mga kababayan, kung sino man ang iboto ng mga taga Baguio, wala na hong yan. Pagka pumasok na sa makina yan, yun din ho sinasabi natin dito sa PH Update. Kailanman hindi ho natin pwedeng pagkatiwalaan yung mga makina na yan. Ipagpalagay na natin. Mantakin mo, inunahan pa nitong si Bam Aquino, itong si Ping Lacson. Yan si Ping Lacson, kilala kasing PMAyer yan . Kaibigan yan nitong si Mayor Benji Magalong. Dito ho nangyayari yung mga garapalan. Yung doon sa iba't ibang mga dako ng Luzon at saka Visayas, dito ho talaga nagkakaroon ng hokus-pokus. Sa tingin natin dito ho talaga nagkakaroon ng hokus-pokus. Yung mga maliliit na bilang pagka nag-ipon-ipon, talagang napakarami ho. Tayo hindi naman siya sinasabi natin yung yung kabuuan ng eleksyon talagang rigged. Meron ho talaga diyan talagang hindi na pwedeng dayain. Kung ano naman, hindi na para sa COMELEC pa pag-aksayahan ng panahon yung ibang mga kandidato na yan, kagaya nitong si Benny Abante. Kung matalo yan si Benny, ano pakialam ng COMELEC? Kumbaga talagang pinagtuunan ho nila ng pansin ang senatorial election dito sa isa na to. Mantakin mo, Bam Aquino, magna-number 1 dyan sa Baguio City. Ano ho bang nagawa niyan si Bam Aquino? Yung pre-tertiary education mula kay Erap Estrada, kay Gloria Macapagal Arroyo, doon sa tito niyang si Noynoy Panot, pinipilit ho nila yung pre-tertiary education na yan. Hindi mapirmahan ng presidente. Nakuha niyo ho ba? Sino?
kaninong administrasyon na isa katuparan niyang pre-tertiary education kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung wala ang pirma ni Tatay Digong, ano na lang huyang, kumbaga nakasama na lang sa record ng Senado at hindi na napag-uusapan ngayon na si Tatay Digong hindi niya pinirmahan ang pre-tertiary education na yan. Pero ngayon, palong-palo sila sa kakabanggit na, ay dahil kay Bam, libre na ang kolehiyo. Kalokohan. Dahil yun sa political will nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang dami hong kumontra dyan sa pre-tertiary education na yan, pero kumbaga talagang dahil isa sa mga pinangako ni Tatay Digong, talagang tinupad ho niya yan. O malamang, nagkataon yan si Bam Aquino, alam niya ho kasi, kumbaga kahit sinong magpanukala ng pre-tertiary education nung mga panahon na yan, papasa at papasa. Nagkataon, yang si Bam Aquino, alam niya, kumbaga sinakay niya na yung si Tatay Digong, sigurado pipirmahan niya ito. Ngayon siya ang binibigay ang credit dito kay Boy Pagpag. Hindi naman ho dapat sa kanya. Pero ang sigurado ho natin dito, talagang nagkaroon ng matindi at malawakang dayaan dito sa 2025 midterm election. Ngayon, kung walang nangyaring dayaan, wala naman ng problema, wala ho tayong magagawa. Yun ho talaga ang naging resulta. Pero sana sa susunod, lalo na yung mga kababayan ho natin, yung mga kasama natin, yung mga kasama natin na bumoto sa Duterte, saludong tunay sa inyo. Kayo talaga ang hindi nyo iniwan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit nasa ibayong dagat siya, yung kanyang bilid na ito ang iboto, sila suportahan natin. Tinupad ho yun ng ating mga kasamahan dito sa PH Update. At para doon sa mga, kung tawagin nila DDS, at nagdalawang isip sila na iboto yung mga kandidato ni Tatay Digong, talagang nanghihinayang ho tayo dito sa dalawa na to. Hindi ho kasi magnanakaw ito. At kahit yang si Attorney Jimmy, hindi ho yan magnanakaw. Kung bakit sila yung natin, pinaka-emphasize natin dito na malaking panghihinayang natin. Kung bakit hindi sila nanalo, nanghihinayang tayo. Yang si Attorney Vic Rodrigo, sumawak na ng napaka kapangyarihang pwesto sa pamahalaan at hindi siya nagdalawang isip na iwanan dahil sa kanyang prinsipyo at paninindigan. Si Pastor Kibuloy humawak na ng bilyong-bilyong pera pero hindi niya naisip na kurakutin yung pera ng kanyang kongregasyon at naniniwala tayo na ganoon din ang gagawin kung sakaling manalo siya ng pagkasenador. Eto, rekta ko tayo kay George Garcia, pakinggan ho natin kung anong explanation niya doon sa mga nangyaring dagdag bawas, nadagdagan, nabawasan diyan sa bilangan kung saan talagang nawindang ang ating mga kababayan. Itong si Senator Christopher Bongo, 26, biglang bagsak siya ng 21 million. Ito, pakinggan nun natin. Hindi po COMELEC ang naglilinis. Wala po kaming kinakailangan linisin. Wala po kaming kinakailangan ayusin. Bawal po kami mag-process sapagkat real-time ang results galing sa amin. Kung may mga naglilinis, ang NAMFREL PPCRB meron po silang program. Therefore, nakapaglinis din sila kaya medyo mabagal ang pagre-release din nila kasi naglilinis pa sila. Ngayon, hindi ko po alam yung majority, minority, pero yung sa media, kinakailangan yung mga nakadepende sa media server na kumukuha, kinakailangan naglilinis sila para accurate at tumutugma sa tinatanggap ng COMELEC. Kung ang tinanggap na namin as of kagabi, sabihin na po natin na 80,000 na presinto, sana dapat ang lahat na natatanggap din ng media coming from their servers ay 80,000 din. Hindi tayo dapat nagkakalayo. Kaya lang sumobra, sabi 5 milyon, sapagkat ito ang dahilan. Sapagkat hindi nagkaroon ng sinasabing program para lang malilinis yung nadodoble as a result of processing. So yung po yung... Teka nga. Meron lang ho tayong gustong silipin dito. Teka lang ho. Sandali lang ho. Meron lang ho tayong gustong silipin na mabilisan. Dito sa senatorial, tingnan ho natin itong si Luke Espiritu, Kirobin, Casino, Teddy, itong si Attorney Vic Rodriguez. Hindi, nasa local tayo. Punta tayo dito sa national. Aimee Marcos, Salvador Philip, Revilla Will, Tolentino, France. Yan! Oy, Tolentino, yan ang nga ba sinasabi natin? Tolentino! Sige. Akala mo yung naratibong China, papanalo ka niyan. Doc Mata, Luke Espiritu, si Pastor Kibuloy, naka 4 million vote. 4 million.
Sino pa ba nasa baba dito? Lalim ni Pastor, oh. Nasa 32 siya. Ang kasabayan niya si Luke Espiritu at itong si Doc Marites Mata. Halos magkakaparehas sila dito sa bahagi na to. Asa si Tolentino, Raul Lambino Rodriguez, itong si Attorney Vic pang number 32. Ito yung pinaka-latest na bilang, ha. Ito yung pinaka-latest. Arlene Brosas. Ito, hindi na to katakataka na ano tong mga to, hindi talaga mananalo tong mga to. Asa na si itong si, meron tayong nahanap eh. Asa na si Abalos. Pang number 16 itong si Benhor. Grabe naman yan, Benhor. Billion nang ginastos mo tapos ganyan pa yung resulta. Billion ho, mga kababayan, hindi ubiro. Base dun sa mga nakita natin, pwede tayong mali. Base dun sa nakita nating mga mga tarpaulin, mga ads niya, mga kung ano-anong pinaggagawa niya sa social media, di ba? Yan si Tolentino tapos na political career niyan. Pero kung hindi siya umalis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, malamang sa malamang incumbent siya, isa siya sa mga kagaya nitong si Senator Amy Marcos. 'Di ba? Tingnan niyo yung mga ito si Tolentino pang number 25. Can you imagine? Tinalo pa nitong ni Attorney Vic Rodriguez itong si Tolentino. Great run na to. Ang ganda ng tinalo pa ho nitong si Atty. Vic Rodriguez, itong si Tolentino, gawan natin ng video sa susunod, no. Grabe naman 'yon. Malaking bagay yun, senator yun eh. Merong media mileage yun, mayat dumadaldal yan sa sa Senado, di ba? Meron siyang hearing na kung ano-ano, na meron pang missile na nalalaman. Meron pa mga submarine drone na nalalaman. Tatalonin lang pala siya ni Atty. Vic Rodriguez. Tuloy mo na, George. Nauutal-utal ka pa dyan. Yung aking gustong ipaliwanag na wala pong dagdag bawas na nangyayari. Ang pagbabasihan nyo lagi, yung mga kandidato, yung mga political parties, isave nyo yung COMELEC website na nilalabas namin. Kasi yung COMELEC... Ano ka, Brad, yung tipong hirap na sa pagpapaliwanag, sino ba namang di mahihirapan from 26 million biglang magiging 21 million? Ano klaseng kabalbalan yun? Diba? Ano yan eh. Ngayon na ho itong 21 million na to. Ngayon na ho itong 21 million na to. Pero kagabi, mas mababa ho yan mga kababayan kasi marami-rami na rin pumasok ulit eh. Yun ang anomalya dyan. Kaya kung sino man ang hawak ng electoral reform sa Senado, kailangan natin magka-reforma. Hindi natin kailangan ng automated, kailangan natin tarahan. Wala kaming pakialam kung matagal, basta mabilang lang ng tama yung ating mga boto. Wala kaming pakialam, hindi namin kailangan yung bilis. Kaya ang bilis magnakaw ng iba dyan eh. Mabilis ang eleksyon, kaya mabilis ang pagnanakaw. Naknanto ko, wala akong pakialam kahit bukas pa lumabas ang resulta o sa makalawa o sa isang buwan pa lumabas ang resulta. Ang gusto natin, malinis ang eleksyon. Hindi yung ganito. 26 million, baba ng 21 million. Anak ng tokwa. Kaya kakawalang gana eh. Kung ano lang mo talaga yung tipong boboto. Paano ka boboto? 5 million na boto, biglang nag-magic, bigla na lang nawala. website, walang interruption yun. Tuloy-tuloy po yun na nangyayari. Sa kasalukuyan, ang ating pong website ay tumatanggap na ng 98.75%. At yung pong mga entities na ito, PPCRB, Namfrel Media, majority ay tumatanggap din more or less ng 98%. May konti man discrepancy, yung point na lang ang discrepancy sapagkat lagi naman siyempre una ang central server ng COMELEC. Pero yung mga yon halos magkakaparehas yung pagkakatanggap nila. 98 na lang o 98 na napapadala. Wala. Sir, kahit anong paliwanag nyo, 5 million down to 26 million down to 21 million, marami ho kayong dapat ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Yung discrepancy, hindi ho 100,000, hindi ho 10,000. Million ho. Million ho ang pinag-uusapan natin dito. Attorney George Garcia. Yan na nga ba sinasabi natin? Inuna yung kakakaso-kaso ng mga individual na nagsasalita, bumabatikos. Merong napupuna sa eleksyon na yan.
Yan ang problema. Inuna nyo yung kaso, kaliwat ka ng kasuhan. Di ba? Kaliwat ka ng kung ano-anong pangkakaso yan. O ngayon, nagkakanda, utal-utal kayo sa kakapaliwanag. Ang gawin dito, magkaroon ng hearing in aid of legislation sa Senado. Ipaliwanag nyo ho ng maigi doon. At kung pwede, pagbigyan nyo na ho kami doon sa automated plus tarahan, plus bilangan sa mga porsyento. Gumagasta ho tayo. Walang problema. Hindi nyo naman pera yung ginagas. Yung sabihin, mahal, maraming magtatrabaho, maraming... Wala akong problema. Hindi nyo naman pera. Pera na sambay ng Pilipino. Di ba? Taong bayan ng nananawagan na bumalik tayo doon sa manual na bilangan. Kung sakaling matalo yung ating mga kandidato doon sa manual na bilangan, wala ho tayong magiging kontra dyan. Kasi kada partido, merong isang representanteng watcher. Diyan sa mga porsyento. Pero ngayon, pag pinasok mo sa makina, buwisit na makina na yan, pagka binoto si Bam Aquino, nag-overvote, nag-undervote, o kung ano mang kalit siyang ginawa ng makina na yan, wala naman kaming magagawa. Pero pagka binabasa yung mga pangalan na nasa balota, pagka yan mali ang basa mo dyan, may kalalagyan ka dun sa mga watcher. Di ba? May kalalagyan ka sa mga watcher. Yun ang ibalik natin. Huwag ho yung ganyan. Taknang toko. Ngayon nagpapaliwanag kayo, para saan? Para depensahan yung 10 milyon na nawala sa boto nitong si Senator Christopher Bongo? Almost mahigit 1 point something na lang po ang kulang natin. Pambihira At yung pong 1 point something na yon, kasama po dyan ang Dato Udin Sinsuat. Kaya lang, again, wala po kayo. Pagka po minakita mga kababayan natin, galing yon. Bawal po kaming gumawa nun. Ngayong araw na to, magsisimula po tayo ng canvassing. Ngayon, yung canvassing na yan, hindi po yan yung mga ito. Hindi po yan yung mga presintong yan na isa-isa. Itong buong bayan na to, ng bayan ng Timbuktu halimbawa, yung bayan na yan, ipapadala yan sa PBOC, Provincial Board of Canvassers. Pag nagpadala dito, hindi na po magpapadala muli sa mga entities na yon, wala na. Ang transmission, yun lang mga presinto. Kasi ito ang source. So ngayon yung PBOC, kung meron siyang, sabihin na po natin 20 na bayan, isusuma total niya ang lahat ng 20 yan para magkaroon sila ng tinatawag na provincial canvass. At itong provincial canvass na ito ng probinsya ay tatransmit naman sa NBOC. So nangangahulugan, kung meron ng isang probinsya ang nakatapos sa kanilang canvassing, nakapagproklama na ng kanilang governor, vice governor, sanggunian, pwede na silang magpadala electronically sa amin, yung binuksan natin kahapon na CCS, sa NBOC. Kaya kung gano'n kadami ang probinsya, gaanon kadami po ang ika-canvass ng COMELEC NBOC na bilang ng mga canvass mula sa iba't ibang probinsya. At ang bawat post sa abroad ay kanya-kanya rin na padala dito. Kung 93 yung post, 93 din ang ipapadala na ganyan kadami. Yung pong highly urbanized city, kanya-kanyang padala rin po yan dito sa COMELEC. So ibig sabihin, yung po ang matatanggap namin, hindi yung individual na presinto. Bakit kayo, Chairman, merong ganon? Bakit kinakailangan meron kayo doon sa server tapos nilalabas nyo? For transparency sake. Para kayo mismo, gusto nyong malaman, sige nga, tama ba yung naipadala sa COMELEC, sa server, na election returns? Nakakuha kami, nakakapicture pa. Ito ang botong nakuha namin, tama ba yung pinadala? I-click nyo lang sa website ng COMELEC, yung mismong bayan, yung mismong presinto, tingnan nyo, tumutugma ba yung nakuha yung picture na nakapaskil sa labas ng presinto doon sa naipadala ng COMELEC. In the same manner, tingnan natin yung sa media. Yung bang Media 1, Media 2, 3, 4, 5 na kumuha sa server, pag ba nagsuma total sila at nakakuha ng ranking, yung ba ay nakabase sa tunay na boto na nanggaling mismo sa presinto na natanggap din ni COMELEC, ni PPCRB, ni NAMFREL, para lang pumaliwanag sa atin ang ating proseso. So ngayon, ang kauna-una ating kakanbas, huhulaan ko na, local absentee voting. Sapagkat kagabi pa lang, tapos na ang local absentee voting sa kanilang canvas.
Kung sino ang nanalo, mamaya natin malalaman kung sino nanalo sa boto ng 51,000 na mga bumoto kasama ang miyembro ng media. 800 lahat kayo na nakaboto sa local absentee voting. So yan po yung ibig natin sabihin. So may posibilidad po ngayon na hindi tayo magtatagal. Baka po konti o ilan lang ang ating makakanvas kasi yung palang ang dumarating sa kanila. Pag po nagkaganyan, wag po nyo ika-surprise kung bigla tayo magsususpend muli. O pwede tayo mag-resume halimbawa mamayang hapon pag may natanggap na muli tayo na result mula sa ibang PBOC, sa ibang post, o kaya sa city BOC. So yun po yung aking paliwanag lang. Para po naunawaan lang natin. Wala pong dagdag bawas, wala pong shading, wala po. It's just a matter of nag-correct sila. Kung sino man yung nag-correct, kinakailangan mag-adjust at mag-correct. Yan. Dahil nga Sige. po, sa nadoble yung mga boto dahil pinaprocess. Pag po pala pinaprocess, meron sila dyan sa IT. Pag pinaprocess, nagaganon. Kaya kinakailangan meron kang program para lang linisin at hindi madoble. May dalawang istasyon. Paano madadoble? 2 beses ba sinend ng mga ng mga makina? Di ba? Pagkakaintindi ko natin dyan dati doon sa Smartmatic. Iba na to. Merong di ba, mula sa prosinto, pupunta yan doon sa, kunyari, sa munisipyo. From munisipyo, doon palang tatakbo papunta sa mismong server na kung saan server man yan. Hindi naman direkta yan. Meron munang imbakan ng mga datos. Tapos, pag na-imbak na lahat doon, merong tatakbuhang ibang mga server. Doon sa Smartmatic yan. Ngayon, ang pinagtataka natin dito sa sinasabi nitong si George Garcia na to, ano yung pagdodoble? Yung mga server tatanggap ng 2 beses ng resulta ng mga nag-send ng mga data sa kanila ng mga election returns. Paulit-ulit rini-receive ng server para malabo naman atang mangyari yan. 'Di ba? Malabo hong mangyari yan na ito ang tagal na pinaghahandaan. 'Di ba? Kasama naman siguro sa kondisyon na kung yung particular na computer na yan nag-send na, nag-receive na, nakuha na yung resulta dito sa specific na makina na to, specific na server na to, wala na, makakat na doon, hindi na pwedeng mag-receive ulit kasi magkakanda doble-doble. Hindi ba kasama yon sa mga kondisyon ng mga ng sistema na yan? Na pagka na-receive mo na itong si server A, hindi na siya pwedeng mag-send ulit. Hindi na tatanggapin ng main server o kung saang anumang server yang. Yan ang problema ho natin sa mga makina. Yan ang sinasabi natin. Kaya kailanman hindi ho talaga tayo magkakatiwala diyan sa automated election na yan. Napakalaking kabalbalan ho yan. Pero kung down sa percent level, meron hong tarahan na nangyayari. Hindi man natin hihintayin yan eh. Wala man ho tayong pakialam dyan eh. Diyan sa automated na yan. Bahala kayo, labas nyo resulta nyo. Pero meron kaming mga poll watcher na nagtatara, nagbibilang, at pagdating doon sa natapos ng bilangan sa kada porsyento, isisend nila yan kung sa kanino man pwedeng isend. O dito sa barangay Batong Bakal, itong si Atty. Vic, Congressman Rodante Marcoleta, Duterte, o ganito nakuwang isisend yan sa isang lugar, i-add up yan. Diba? Hindi nyo nagastos yun. Gastos na ng mga partido yun. Ha? Diba? Hindi na nila gastos yun. Gusto nyo mabilis, mabilis ang mangyayaring dayan. Gusto nyo mabilis ang mangyayaring korupsyon dito sa mga nanalo na to. Maliban na lamang dito kay Senator Bato, Senator Christopher Bongo, Congressman Rodante Marcoleta, at siguro medyo itong si Camille Villar. Yan si Amy, hindi pa rin ho. Bahala kayo dyan. Basta ako, kahit ano man ang maging kapalaran dyan sa eleksyon na to, ano magagawa natin, di ba? Ano kayo, mangga ka kasi. Nagpa-process. And therefore, yung dalawang istasyon ay hindi ganun kabilis, pero accurate, tama. Tumutugma siya sa COMELEC transmission. So yun po. Baka may question muna tayo. Yung 19, baka pwede ko nang sabihin na lang mamaya, kasi meron pa kaming maihahabol ngayong araw na ito na suspension ng proclamation. Mga kalanlan nanalo na, hindi pa Na bomba ng convention, hindi po namin alam yon. Basta po naipadala namin kagabi yung mga order suspending their proclamations.
Okay, we go to questioning. First question, Maricela Lili, TV5. Sa ilalim po. Cellphone. Good morning, Chair. Chair, may we have an update about dun sa 15 presinto o 12 na lang yata ngayon na kinailangan na mag-reprint ng ballots? Salamat po, Ma'am Mase. Dumating na po yung mga balota kanina. Kasi po, yung first flight, yung po lahat ang in-avail namin. Hindi na po namin in-avail yung pong military plane na ino-offer sa atin. Nag-commercial na lang po. Kasi po, mas madali po yun eh. Pag military plane kasi, pupunta muna sa isang lugar na to, maghihintay doon, baka magbababa pa ng mga ibang gamit o ibang mga tao, tapos saka pupunta madidelay. Samantalang yung first flight na commercial, yung po yung in-avail. Kanina, yung pong iba naman, sa 12 kagabi, ay naibiyahe na hinabol doon sa flight po kagabi. Sir, may we know kung ano-anong mga areas tong 12? Sandali po ha. Ang 12 pong yan ay 11,000 more or less na boto. Ito po yon. Sa Antique, Kaluya, sa Barangay Imba, 517 na balota. Sa Eastern Samar, sa Oras, sa San Eduardo na barangay, ang official ballots na kailangan ay 250. Sa Cotabato, sa Carmen, sa Poblasyon, 3 presinto yon, ang kailangan 206, 221 at saka isang 970. Sa Cotabato pa rin, sa Kibudtungan, Don't bother. Huwag mo nang ano yan. Huwag na kayong mag-abala pa, ika nga. Bakit? 6 na milyon nga, bigla na lang nagbabanish. Yung mga boto, ano yung dalibod, daan, di. Huwag na. 2 presinto, isang 784 at isang 800. Sa Kilala, isang presinto, 691. Sa Kimadzil, 645. Lanoon, 486. Lilongan, 3 presinto po yan, isang 950, isang 929, isang 737. Sa Ugalingan, isa po yan, 533. Sa Malapag, 2 presinto, isang 960, 927. Sa Manili, 564. Palanggalan, sa 593, lahat ng yan ay sa Cotabato, except, Cotabato rin lahat ng yon. Lahat pong yan ay 11,763. So, meron na pong ongoing na election, voting dun sa areas na yan, and suspended din yung work dun sa mga areas mentioned? Ating makikibalita po tayo mamaya sa local COMELEC natin kasi may ugnayan na sila doon sa mga LGU patungkol sa pagsususpend ng mga pasok at trabaho doon sa area. Malalaman po natin mamaya kung ano na yung nangyayari when it comes to the conduct of the continuation of the election doon sa mga lugar po na yan. Sir, last na lang, do we expect na matapos within the day yung Dapat voting? po, more or less po yan ang expectation natin. If I may po, Ma'am Mase, maliban doon sa kasagutan ko, kanina as early as mga bandang 8 o'clock, ang natatanggap ng central server ay 98.59. Sa minority, 96.95. Sa majority, 96.93. Sa media, 96.95. Sa Citizens Arm, 96.90. Citizens Arm 1, yan po ay PPCRB, ang NAMFREL, Citizens Arm 2, 96.94. Yan na po yung figures ng lahat ng election returns na natatanggap doon sa mga nabanggit ko na mga servers. So asahan nyo po, maglalabas ngayon ng umaga yung pong lahat ng entities na yan ng kanilang updated na figures. Kung yan po ay nakasuma total, mas maganda po siguro. Pero yung COMELEC, again, hindi namin alam kung sino ang lamang, kung sino ang number 1, sino ang number 12, sino ang lumalamang sa party list. ABS-CBN, Johnson Manabat, please. Chairman, good morning. Johnson po from ABS. Sir, pa-clarify lang yung kagabi, yung sa pagpasok ng election results doon sa server po ng COMELEC, like in the case of Valenzuela, more than 50% ng ERs na meron na sila, pero hindi nagtatranslate yung figures into votes na kino-question po nila, bakit ang laki na ng pumapasok na ER pero walang translation ng boto Sa amin po o sa ano? from the COMELEC? Hindi po sa amin, may boto po yun kasi may nakalagay doon sa isang telebisyon. Nakikita nyo po kung ilan yung pumapasok, halimbawa 50%,
ang pwede pong gawin, sana nagre-request po kayo, pwede naman i-request doon sa natin, may ER results. So pwede niyo pong makita yung ER results. Wala po kasi kaming isang TV, nakita mo yung pag isang ganun mo lang, makikita mo. I-request mo talaga na pero baka po ang ibig niyo sabihin, dito sa mga ibang, dito po, sa kanila. Baka po hindi pa nila natapapakita, baka kasi pinaprocess pa nga, dahil nga po, kinakailangan i-process para maging human readable. Pero sa amin po, real time, basta nagpadala ang presinto, in just a matter of seconds, matatanggap namin. Gusto nyo malaman kung pumasok, patingnan nyo yung ER results. O kaya naman makikita nyo from nakatanggap 50, biglang naging 51% na natanggap ng COMELEC kasi may pumasok na mga bagong election returns. And Sa Chairman- inyo po kasi, sa dito, may usapan po kasi ang lahat ng entities every 15 minutes yung pagpasok. Not unlike sa amin, wala kaming 15 minutes. Basta nagpadala, pasok ng pasok sa aming server. Okay, follow up. Chairman, meron ho bang changes doon sa unang binanggit nyo na most likely within a week ay makapag-proclaim po tayo ng kandidatong senador? Mas mapapabilis po ba or... Nakakatuwa po dahil kagabi pa lang, ang dami na nagproklama ng mga municipal mayors, ang dami na rin nag-concede. At the same time, ngayon, inaasahan natin provincial canvas na. Makakapagproklama na ngayon ng mga governors. So, siguro naman po, sa tulong at awa ng Diyos, baka itong Sabado hanggang Linggo, sana makapagproklama na tayo ng senador. Kasi ang bilis naman eh. Kita niyo po, 98.9% na nga eh. Yung ating punaan dyan, kapiraso na lang yung kulang. Kahit nga siguro wala yung kulang, basta maipadala sa amin yung National Board. Perhaps, baka wala ng effect yung natitirang result eh. Halimbawa. Pero siyempre kailangan ang COMELEC 100% ang canvas. Wala dapat isa man na COC ang maiiwan sa pag nagka-canvas ang COMELEC. Okay. Mads Billiard, Net 25. Hi, sir. Sir, for clarification lang po, hindi po ba pwede na pare-pareho na lang na lahat ng servers ay human readable, hindi yung COMELEC lang yung human readable, tapos the rest ay machine readable lang po? Kasi po yung sa amin kasama sa program eh. Kasama sa mismong system. And therefore, kinakailangan magkaroon kayo ng sarili nyong program. Or alam naman po nila. Kasi nga po, meron pong dalawang malalaki na nagawa po ng program, kaya po nakakapaglinis sila. Kaya po mas mababa yung figures nila kumpara doon sa iba. Kaya po nung maglinis na yung iba, ibig sabihin mag-ayos, biglang nagtaka ang sambayanan, ayan na naman. Yung nangyari dati, ayan na naman, bigla na namang lumiit, nagkaganyan. Nangyari na po dati, kaya we learned from our experience. Talagang pinaalala po namin yon. In fact, kami po ang tumawag kagabi sa kanila, madaling araw kanina, na para sabihin, mukhang hindi kayo naglilinis. Mukha pong nadodoble pa rin yung inyong boto, kaya may ganyan na parang dagdag sa boto, samantalang dapat ay wala. So, posibleng yung delay, Ayaw niyang dagdag bawas. Merong dagdag bawas. sir, sa PPCRV, ganun din, hindi sila nakapaglinis agad? Hindi ko po masagot. Alam ko pong yung sagot, pero mas maganda sa kanila na po manggaling yung kasagutan. Okay, thank you po. John Mendoza from Inquirer.net. Parang bahay lang Morning. pala election natin. Clarification dun sa nilinis. earliest proclamation. Sabado is the earliest, Chairman? Yes, sana kung papasok lahat talaga ngayon. Kasi transmission lang eh. Hindi naman namin hihintayin yung hard copies eh. Transmission lang, makakanvas. Ipiprint lang dyan eh, tapos pakikita lang sa mga lawyers. In fact, sa isang araw, pwede kami makapag-canvas kahit 30 na COC. Basta pumasok, wala na lang tayong tulugan dito. Dire-diretso namin gagawin yung pag-canvas. Kaya lang, syempre, hanggat walang dumarating, we have to suspend the proceedings kasi maghihintay muli tayo ng pagdating. Kaya kung may dumating na halimbawa, ngayon, 3, 4, o di i-canvas natin ngayong umaga, pag wala na uli, suspend muna, resume ulit tayo mamayang hapon. Kaya hanggat maaari, naandito rin kayo kahit hanggang gabi para makuha. At magre-release naman ang COMELEC, ang NBOC, nung mismo mga na-canvas sa araw na yan, yung ating canvas reports, para kayo na ang magsuma total ng boto. Hindi po kami. Kasi nga po, hindi kami pwede pa magsuma total hanggat wala pong final na result coming from the last and final COC. Okay. Joseph Morong, GMA7. Sir, good morning. Sir, doon din sa transmission. So, from kagabi, ano ng klase ang yung binibigay ng COMELEC sa mga servers?
Yung data, yung package, galing sa mismong presinto. Hindi po galing sa amin ha. Tingnan niyo po yung drawing ko. Otherwise, pagka po ganun yung ating tanong at paniniwala, mangyayari parang ito, nag-share dito, nag-share doon, nag-share doon, nag-share doon. Walang transparency pagka ganon. Hindi po kami ang nag-share. Dito po nang gagaling sa mga presinto yung lahat ng binibigay natin. So again, yung natatanggap nyo pa rin, kahit naman yung alas 7, ang natatanggap pa rin ng lahat, dapat galing dito. Kaya lang, kinakailangan nga i-process. Kasi lahat na nakasubscribe dito o nakakuha dito, kinakailangan iproseso. Ayun. Ayun naman pala explanation nito si George Garcia. Kailangan pang iproseso. Kailangan, yun. Di ba? Oh, nanggaling na mismo sa bibig nitong si George Garcia, kailangan pang iproseso. Oh, hindi naman pwedeng tanggapin na ganun-ganun na lang. Kailangan yan, maproseso pa nila. Sir, dun po sa ilan yun, 19? Ilan po yung magiging nating grand total ng mga suspensions? Kasi may madadagdag po tayo, di ba? Ngayong araw na to po, meron pa kaming for signature ngayong araw. Mga ilan yan, sir? Pinag-aaralan po kasi ng mga division pa kung ilan yung idadagdag. Pero at least yung commitment po namin, di ba sabi namin, hindi kami papayag na kapag meritorious yung kaso o kung hindi naman ay yung kaso ay may desisyon na ang division Opo. na against do sa respondent, malamang-lamang po na maglabas kami ng mga order of suspension. Sir, so yun lang, kung halimbawa, may isa kasi sir na district na medyo lamang yung may complaint or kaso. Paano yung magiging status po nun? Hold tayo until ma-resolve ng... Pero Sir Joseph basta hindi nakadepende yung pagkilos namin or yung pag-suspend namin sa kung nananalo o natatalo. In fact, kahapon nung nilabas namin yon, hindi namin alam kung nananalo o natatalo yung mismong kandidato. So meaning to say, even if on the assumption na nananalo o nananalo yung dapat na disqualified, hindi po yun ang basihan namin. Ang basihan pa rin namin yung records, kung meritorious ba yung kaso o hindi. Sir, paano po yung... Ang basihan dyan, Chairman George, kung ano ang pinagtutos ni Kokak, yun ang basihan. Pag-resolve nun, kailangan magbilis-bilis yung COMELEC kung ganon. Or kasi you have June 30. Minsan po, kahit natapos na yung June 30, tsaka namin nare-resolve sa sobrang dami ng kaso. So in which case, kung ang position ay local at nakasuspend ng proclamation, pansamantala, Bakante. in an acting capacity, yung kanyang vice mayor, halimbawa, kung governor, yung kanyang vice governor. Pagka sir congressman. Pag sa Congress, wala pa ang congressman. Bakante. Okay, mag-alala. Yung resumption ng Congress ay July pa naman. At Summertime. ang assumption to office naman ay June 30, noon ng after nitong Mayo na ito. Kung yung marapatin, mamaya na ulit tayo. Okay. Total naman, since hindi naman tayo magtatagal, balik na lang ulit tayo dito. Sige sir, dalawa lang naman kakanta. Salamat. Okay. Ayun na nga mga kababayan, dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat, Chairman George Garcia, sa iyong talagang makabagbag damdaming pagpapaliwanag kung bakit nagkaroon ng napakatinding dagdag bawas diyan sa mga nakuwang boto ng mga kandidato. So always, mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Tuloy-tuloy lang ho. Wag ho kayong magpatinag sa mga nakikita nyo ngayon sa social media. Alam ko, talagang marami sa ating mga kasama dito dismayado sa naging resulta ng eleksyon. Maging na tayo dito sa PH Update. No? Pero hindi pa rin tayo, kumbaga pinanghihinaan ng loob. Kaya yung hanggang sa ngayon oras na to, hindi pa rin tayo nagchat-chat na kinukumusta yung ating mga kandidato dahil umaasa po tayo na yung magiging chat natin sa kanila congratulatory message. Sana kung kayang palubuhin, bawasan ng 5 milyon itong COMELEC yung mga boto ng mga kandidato. Sa bagay, di na nila yan. Kumaga, pagka nagkaroon pa ng drastic changes sa mga boto ng mga kandidato, hindi na kumaga magkakaroon na ng talagang pagdududa sa resulta. Kaya kung ano na lang yung nakikita nyo yan sa 11, 12, 13, doon na, yung tatlo na lang ho talaga na yon ang magkakaroon ng magpupukpukan kasi si Amy at itong si Camille medyo malayo-layo ho ang gap nila. Itong si Amy, itong si Bong Revilla at itong si Lito Lapid. Maraming salamat mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.